Andar na mga sir, malapit na sa katotohanan to. So, break in lang muna natin. Okay, yung ating F6 na bagong general overhaul. Break in natin tapos litan natin clearance ng mga rubber arms. No? Magandang hapon. Linggong-linggo nagano tayo, kakabit ng makina ng multicab, no? So yung binili natin dati na multicab na scrum na drop side sa body na nakakabit, pero yung papel niya is aluminum band. So meron na tayong aluminum band ay makakabit. So ito yon, yung aluminum band na yun. Yung drop side niya tinanggal na natin. Yung drop side nakakalas na. So yung kanyang mga sidings is nandito. Ayan, binaklas na natin. So ang ginawa natin is siniksik muna natin dito sa pinakadulo yung unit natin, kasi nakikiparking lang naman tayo. At para hindi nakasagabal dun sa mga labas-pasok na unit nandun sa bungad. So dito tayo ngayon. So ngayon tapos na natin may overhaul tong makina natin na F6. So kung dati wala siyang compression, no, umandar siya pero ayaw tumuloy, ayaw magdire-diretso, namamatay siya. So wala na siyang compression. So nakita niyo naman dati na nag-compression test tayo nito. Wala na siyang compression yung dalawang cylinder. So may compression is yung isang cylinder lang. So ngayon tapos na natin mga general overhaul. Ang ginawa natin is nagpalit tayo ng mga engine valves. Tapos palit mga bearing tsaka piston ring. So lahat na rin ng mga seals pinalitan natin. So yan, nakasalpak na. Sigip ng daanan natin kasi binuo ko to sa labas yung makina. And dinaan natin dyan sa napakasikip na yan, binuhat natin. So natapon pa nga dito yung oil kanina. So ngayon ang gagawin natin is ikakabit na lang natin yung mga kulang, no? Yung mga kulang na connections, mga tornilyo. Kakabit natin. Yan, tulad nito. Wala pang alternator. So ikakabit natin yung kanyang alternator dyan. Tapos yung oil natin, check natin kasi natapon yung kanina. So kulang na to, mag-additional na lang tayo. Ayan, no, makikita nyo kalahati na lang. So kulang na tayo ng mga ano dyan, kalahating litro, 1 litro. So ayan, nilagay na natin siya dyan. Kukumplituhin na lang natin. Balik natin yung mga fuel line, yung kanyang cooling system. Ito na ilagay ko na yung hose sa baba kanina. So sinisikapan natin na matapos to para pwede natin i-post ulit, no, may benta natin. So kahit pa paano nagano tayo ng pa isa-isang unit na. Tapos tambutso, yan, hindi pa nakakabit, nakabaklas pa yan. Silip lang dito, wala tayong ilaw. Ayan, nakabaklas pa yung tambutso. Kabit natin yung kanyang bagong gasket. Yan, exhaust gasket yan. Kakabit natin. So lahat bali ang gagawin natin is kumpletuhin na lang muna. Okay? So update ko kami mamaya kapag na-kompleto na natin. So yung alternator naman nandito lang. Ito, bubuhatin na natin. Ito yung kanyang alternator. Yan, kinalas ko kasi yan. Tapos kanyang bracket. Yan. So ibabalik na lang muna natin to. Okay? So update ko kayo mamaya. Madali lang to, itutornilyo lang itong mga kulang. Alright, so nakabit na lahat. Yan. Wala tayong ilaw. So wala pa tayong hose dito sa air cleaner na nagdudugtong sa carburetor. Pero ang goal natin ngayon is mapa-under muna siya, no? Nakakabit ng alternator, meron ng alternator belt yan. Nakabit na lahat, pati tambutso nakakabit na. Coil natin nakapatong lang muna kasi sa body ito naka-tornilyo. Yan, tapos battery nakalagay na. Then ang isa na lang gagawin dito is itong linya ng fuel pump. So nagpalit na sila ng fuel pump yan. Ang ginawa nilang linya is dinirect nila. So ito. Yan. Itong live. Itong pula papuntang live to o positive ng battery. Tapos nilagay ko na lang din yung ground dito. Para meron siyang ground.
So, ang original na linya nito is tinerase ko na. So, nandoon, ayan. Yung black tsaka brown. So, yan yung original na wiring ng fuel pump. No? Kung original pa rin yan, meron niyang relay dun sa ilalim ng dashboard. So, pero dapat 3 wire yan. So, yan, 2 na lang. Baka wala na yan. Gagawin na lang natin ngayon para mapaandar natin is ilalagay natin to sa positive. Pero bago yan, yung tubig natin dito is salinan muna natin. So, wala muna akong ano ngayon. Wala muna tayong coolant kasi ang gagawin natin is magpapa-under lang muna. So, para sigurado lang na hindi tayo mag-overheat. So, lalagyan natin ng tubig. So, nalagyan ko na ito kanina. I-bleed na lang natin. So, ayan, meron na. Tapos, doon sa harapan, magbi-bleed tayo dito. So, yan, lagyan natin ng ilaw para hindi madilim masyado. Sabi dilim. So, ayan, dito tayo. Mas maganda kung habang umaandar ay binibleed natin, ano. Pero ngayon, dahil bilog na tong bleeder niya, ayan. Dito ko na lang siya tinanggal kanina sa kanyang temperature sending unit. Yan. Buksan nyo dito, lalabas yan. Kung may hangin na natatrap, unang lalabas yan ang hangin. Pag wala na, tubig yan. Yan, tulad yan. So, tubig na siya. Higpitan na natin yan. Okay. Yan, so hinigpitan ko na. Tapos, ibabalik na natin tong kanyang wiring. So, ito yung pupunta sa ano natin, sa gauge natin, sa kanyang water temperature. Tapos, ito ilagay natin sa positive. Yun. Naririnig nyo, may tumutunog. Then, pati sa return, meron yung tumutunog. So, baka kunti na lang yung laman nito. Yan. Parang wala na siyang laman, no? So, kakargahan na lang natin siya. So, ang gagawin natin ngayon is papaandarin natin. So, sana aandar to. So, lipat na tayo dito sa harapan natin. Neutral, switch on, battery lang yung nakailaw. Start natin. Yun, mandar na. So, dahil mandar na, mag-check tayo ng mga siyempre importante dyan, leak ng oil. So, kailangan meron tayong oil na ano. So, ayun, may nakita kong pumapatak. Hindi ko lang alam kung saan yun. So, hahanapin natin. Meron akong nakita. Ayun, oh. So, dito sa ating valve cover gasket. Yan, lalagyan natin ng tornilyo yan. Okay. Lalagyan natin ng tornilyo. So, hindi ko ito nilagay dito kasi meron tong ground wire dapat dito. Pwedeng dito ilagay o kaya doon sa timing cover na timing plate. So yan. Tapos mapapansin nyo sobrang taas ng idle nya. So bababa natin. So yan, bababa na. Okay. Tapos tingnan natin yung tubig natin dito. Wala na, salinan natin. Ayan, meron natin tubig. Puno na. So, ang sikip dito. Napakasikip. So, ayan. Ayan yung andar. Gagawin natin is i-break in muna natin. Saka natin lilitan yung clearance. Tapos, hanapan ko pa to ng valve cover. Yung merong bukasan dito ng oil filler cap. Para mag-check tayo ng langis kung meron lalabas. So ngayon hindi natin kailangan pang buksan. So makita naman natin kanina na tumulo yung isang tornilyo doon na walang laman. Doon dumaan yung langis. So ayan na. Umandar na siya. Wala siyang usok. No? Tapos ito yung kanyang dipstick. Yan. Dito kitang-kita natin to kung merong usok kasi ilaw yung gamit natin.
Yun o. So, goods na. Try pa nating baba ng konti. Bababa pa natin. Yun o. Tungkulin natin, taasan muna natin, ituno natin. Yan, tapos gilawin natin yung hangin. Sisikipan natin. Oops, nalaglag pa. Sikipan natin. Tapos buksan. Pag nagbago yung kanyang andar, doon natin ilagay sa pinakapino. Para bukas. Yun. Natin. Tapos hindi pa natin to natuno. Try natin itong distributor. Ilagay natin sa pinaka matining niya na andar. No? Pag ganyan siya, mababa siya. Yan. So, ayan. Tapos babaan natin. So, mas maganda magtuno tayo nito kung meron tayong post na dito sa kanya air cleaner. So, ayan. Mandar din. Diba? So, parang wala nang lamang gasolina to. Wala na. Yan. Goods na. I-break in lang muna natin yan. No? Bilang muna natin ng gas. Tapos hanap tayo ng mga possible na vacuum leaks. Kasi yung minor niya hindi stable. Minsan tataas, minsan bababa. Pero dito lang yan sa mga hose. Okay na. So singoy, naka-stack up close yung ating PCB valve. So yan, pag inugot dapat natin yan, tapos tinakpan natin dito, tutunog yan. So try natin kung makukuha sa linis yan. Kung hindi makuha sa linis, palit talaga yan. Binunot ko dapat. Pag ginanon ko yan, matik yan, magbabago. Tapos magsasara, maririnig ka dyan na tutunog. So dito wala. No? Ay, mandar din to wakas. Patayin muna natin. Patayin natin, patayin. Tapos start. Yun o. Mukhang click na. Ulala. So malapit na sa katotohanan. Ha? Okay.